Para sa panghuling mensahe po, ano po ang gusto po ninyong ibigay na mensahe sa ating mga kabataan na nagpapatuloy na pagbutihin ang kanilang pag-aaral? So I just would like to give you a pat on the shoulder, no? Kung matatapik ko lang kayo, no? Para sabihin ko na you're doing a great job, no? Um, Alam ko na napakalaking hamon, no, na maging kabataan sa panahon na 'to, no? Kasi kayo yung generation na humarap ng napakaraming mga challenges. Pero the mere fact that you are surviving right now, no, is already a cause of great celebration, no? And sinasabi nga natin mahirap man ang mga pinagdadaanan natin, pero ang mga bagay na ito ay lilipas. Let's focus on the things that the challenges are actually kumbaga giving us. Ano yung binibigay ng mga hamon na ito sa'yo bilang kabataan? Kasi ganun yun eh. Hindi talaga pwede na laging, kumbaga, ang buhay kasi, di ba, iba-iba yung mukha. Na? So hindi laging masaya. So pati naman ang emosyon iba-iba, 'di ba? Pwede kang malungkot sa isang araw, tapos pwede kang masaya bukas. So may mga bagay na nagkukos, no? Nagiging sanhi ng iyong lungkot at saya. Pero yung pagiging masaya po natin bilang nasa panahon tayo ng kabataan natin, this is our choice. No? And sometimes the things that pains us are actually consequences of the things that we do. Di ba? Minsan hindi naman natin kailangan isisi. No? Minsan nagiging lang na naghahanap tayo ng mga bagay kung saan natin isisisi yung mga bagay na nangyayari na hindi natin gusto. No? Pero kapag iisipin natin, ito pala ay bahagi ng mga consequences ng mga maling mga desisyon natin. Diba? So, importante na matutunan natin yung pagdidesisyon ng tama. No? Kasi when we decide well for ourselves, hindi yun magiging mabigat para sa atin. No? So, ibig sabihin, kapag tama ang mga pagpili natin, no? Yun yung magiging cause ng ating reward later on. No? Sometimes you have sacrifices. Halimbawa sa ngayon sa panahon na to, no, sa pag-aaral, marami kayong sakripisyo, no? Kailangan yung tapusin ang inyong mga aralin. Minsan kailangan sumagot na kayo tapos may blended pa, may online pa, may kumustahan pa kasama si teacher, no? Pero ginagawa natin lahat ito kasi nag-a-adjust tayong pare-pareho. No? Yun yung importante. Na ma-realize natin, no, na hindi ang mundo ay hindi lang tungkol sa iyo, no? The world is not all about you. So let's stop being self-centered, no? So let's widen our perspective so that we do not only see ourselves. Hindi pwede na laging nakafocus lang yung attention natin sa sarili natin. No? Kasi importante din na sa picture ng buhay, makita natin yung sarili natin hindi bilang mag-isa, kundi kasama yung iba. Diba? Because we are a social being. No? We are living with other people. So it's very important that we do not only think of ourselves, but we also think of others. Kasi kapag ganun yung naging perspective natin, mas maganda kasi mas malawak yung perspektibo mo, hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo eh, no? Iniisip mo rin yung kapakanan ng iba. Pwedeng kapakanan yan ng pamilya mo, no, na malapit sa iyo, mga kaibigan mo o yung mismong buong komunidad mo. And mas nagkakaroon ng saysay ang buhay. Kasi nakikita mo kung ano yung purpose, no? That you are not living only for yourself, but you are also living for other people, not necessarily your family only. So, napaka-importante po nun, no, na mas maaga sa buhay natin, ma-realize natin that we are really living with other people
that this life is intended not only for yourself, no, but also for your fellow. So, importante na makabuluhan yung buhay mo kasi meron kang natutulungan, no? Mahalaga ka kasi mahalaga ka rin sa iba, no? Na pinapahalagahan mo rin, no? Yun talaga yung tunay na saysay ng buhay, no? Na yung pakikipagkapwa, napaka-importante niyan, no? That nagmamalasakit tayo sa bawat isa. No? Sa panahon na ito ng pandemya, higit sa lahat, yun yung mahalaga, yung pagmamalasakit. At yung pagmamalasakit na yan, kung maaga sa buhay mo, natutunan mo, no? Mas magiging masaya ang buhay mo. No? Kasi marami kang natutulungan, maganda yung impluwensya mo sa iba. At alam nyo, kapag maganda yung impluwensya nyo sa iba, pinahahalagahan nila yon, no? And usually people will pray for you, no? And people will wish you well. Di ba napakaganda no, na kapag nabanggit yung pangalan ninyo, si ganyan yan, no? They can only speak good words for you. Kasi nga, in one way or another, nung nakasalamuha nyo sila, yun yung ugali na naipakita nyo sa kanila. Di ba? So, importante po yun na yung ating pagkatao po ay ramdam po ng mga tao na nakakasalamuhan natin, that we build significant relationships, no, with the people that we encounter. So kahit bilang mga kabataan sa pakikipagkaibigan, makikita na po yan. Ramdam po nila, no, kung anong klase po kayo bilang kaibigan at bilang bahagi ng pamilya, bilang bahagi ng mas malaking komunidad. So, at habang ginagawa po ninyo yon, you're not doing it only for other people, but you are also doing it for yourself. No? Kasi you always strive to be the best version of yourselves each day of your lives. So, talagang hindi ka pa best sa panahon nito. No? Kasi we are all a work in progress. So, lagi tayong better. Because there is always a room to become better and better. And that is, yung pagiging better na yon, that is our gift to our grand creator. Kasi 'di ba, tayo yung pinaka magandang creation na nagawa sa mundong ito, no? Because we reflect God's image. So, napaka-importante na alam natin yung pribilehiyo na yon, no? Na tayo po ay likhain ng Diyos sa kanyang sariling image. So if we realize that, so all the more that we would want to reflect God's love, no, in the people that we encounter in our lives. And that must start early on in your lives. So hindi mo kailangang magsimula kapag matanda ka na. Pero habang bata ka pa, dapat nasa mindset na natin na lagi nating pagbubutihan, no, sa bawat bagay na ginagawa natin. Kasi ito yung ambag natin sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa Diyos. Wow, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin at sa makabuluhang pagbabahagi ng inyong experiences, ng inyong encouragement and motivation sa ating mga students po, especially sa Schools Division Office of Pampanga. After watching this and listening to all of your stories and your encouragement, Ma'am Mel, we know for a fact that the students will really be motivated to do their best until they really strive and maging successful eventually. So maraming salamat po. And of course, this interview with you, we really felt so close po sa inyo. So maraming salamat po. Talagang inupuan niyo po kami. And of course, nakakabitin man po ito, but we have to say our goodbye for now. Sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon, kung may natutunan po kayo, comment down below sa inyong mga insights at sa napakahalagang lessons that you've learned with our amazing Ma'am Melissa S. Sanchez, ang ating Assistant Schools Division Superintendent sa SDO Pampanga. You can replay this video
kahit ilang beses pa. Yan, naka-upload yan sa ating YouTube channel, Youth Channel. Meron din tayong Facebook page, DepEd Tayo Youth Formation Pampanga, at Facebook group na may 24,000 members na SDO Pampanga Virtual Youth Community. Muli, ako po si Ate Neris Torres, and let's hear some remarks from Ate Paula and Kuya Chris. So Ate Paula? Ayan, so syempre, no, thank you, Ma'am Mel, po sa time po ninyo, and we are really reminded of the DepEd core values. So, yun yung pinaka-ending na nakuha no? Iba ang isang leader na embedded ng DepEd core values, and that's why sa youth formation section po, no, mga kabataan na nakikinig, lalong na-push yun na Ate Pao, Kuya Chris at Ma'am Neris na palalahanan kayo, hindi kami magsasawa na i-remind sa inyo sa iba't ibang paraan ang DepEd core values, dahil kita naman natin si Mami Mel, si Ma'am Mel ninyo ay talaga naman pong nakita natin ang output, no, outcome ng kanyang buhay dahil sa talagang natural sa kanya ang DepEd core values. And sa mga nakikinig, mga kabataan, si Ate Pao at mga kasama pa natin, ay hindi kami tumitigil mag-isip pa ng mga proyekto para sa inyo. At hindi lang namin ito iniisip, sa isip lang, kundi nilalagyan namin ito ng pagmamahal. Kasi we really care for you, and madami pa tayong mga guests, no, na in-invite para mag-impart pa ng life sa inyo. Thank you, Ate Pao. Ngayon naman, syempre, ang ating Kuya Chris. Unang-una po, no, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Mel sa pagpapaulak po niya para mag-guest po namin siya sa episode na ito. No? Pangalawa po, sa ating mga kabataan, sa mga kaguruan, sa mga school head po natin na nanonood, kung meron po kayong suggestion pa para mapaganda ang ating youth cafeteria, no? Tumatanggap po kami ng mga suggestions po nyo. Kung mga idea pa po kayo para po lalong mas mapaganda, at kung meron po kayong mga special guest na gusto nyo pong i-guest po namin sa Youth Cafeteria, mag-comment lang po kayo at bigyan nyo po yung suggestion nyo sa amin tatlo. Maraming salamat muli kay Ma'am Melissa S. Sanchez, ang aming napakabuti at supportive na Assistant Schools Division Superintendent. Maraming salamat po. At syempre, magkikita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng ating Youth Cafeteria. Maraming salamat po, and God bless us all.